Mapagawi ang magkakaibigan sa isang bar kung saan ito ay bagong bukas. Tuwang-tuwa ang mga ito. Wala silang kamalay-malay na ang bar na kanilang pinasukan ay pag-aari pala nitong si Tristan. Dito ay nagulat itong si Amber matapos makita nga itong si Tristan. Alam ni Tristan na naroon sila, kaya naman na todo iwas na nga itong si Tristan. Subalit si Amber ay talagang lumapit sa kanya at dito nga ay inaokray-okray siya. Gusto pa nitong palabasin siya sapagkat hanggang ngayon ay nalalasan pa rin ang kanyang utak nitong si Ronnie. Inuuto-uto at minamanipula siya nitong si Ronnie, kaya naman ang magkapatid ay kinasusuklaman pa rin niya kahit napatunayan na nga sa korte na ito nga si Carol ay wala talagang kasalanan. Kaya naman sa inis niya ay gusto niyang palabasin itong si Tristan. Subalit dito ay magugulat nga itong si Amber sapagkat ang mga loyal customer ay sasabihin nga nito na wala siyang karapatan sapagkat si Tristan lang naman ang nagmamay-ari ng naturang bar. Nagulat itong si Amber maging ang kanyang kasama. Dali-dali na nga silang umalis sapagkat sila ay napahiya. Hindi sukat akalain ni Amber na magkakaroon ng bar nga itong si Tristan dahil sa pag-aakala nito na ito'y walang pangarap. Kaya naman noon pa man ay inaayaw na niya ito, minamaliit niya ito. Naapakan ng pride nga nitong si Amber. Halos magwawala na nga siya sa gilid ng kalsada at hindi nga niya namalayan na meron palang masamang tao sa kabilang banda, kaya agad naman silang inatake. Nagpanik ang dalawa. Akala nila ay katapusan na nga nila. Mabuti na lamang sa kabila ng lahat ng sasabi nga nitong si Amber kay Tristan ay nagawa pa rin itong tumulong. Biglang dumating nga itong si Tristan. Talabaga isa siyang superhero na agad-agad ay alam na may nangangailangan ng tulong at naray na siya agad. Nagulat itong si Amber maging ang kanyang kaibigan dahil sa kabutihan ng puso nga nitong si Tristan. Sa kabila ng kinasasuklaman siya ni Amber ay patuloy pa rin siya naging mabait dito. Sa kabilang banda, dito naman lubos ang kasiyahan nga nitong si Leah matapos nga makarating siya muli sa piling ng kanyang ina. Naalala niya ang mga happy memories nung dati na sila ay magkasama, kaya naman tuwang-tuwa siya. Agad niyang naikwento kung ano ang naging activity nila nung naroon siya sa bahay nila doon sa kanyang Super D. Tuwang-tuwa naman ang kanyang Super D dahil muling naging masaya ang mukha nga nitong si Leah. Hindi na kagaya dati na laging umiiyak at halatang malungkot na malungkot siya sapagkat nangungulila sa kanyang ina na si Carol. Ngayon ay okay na siya. Subalit hindi pa rin ganoon ka-okay. Apektado nga itong si Wilfred dahil nga sa hindi na nga maibalik ang dating pagsasama ni Carol at itong si Wilfred. Kinasusukluman pa rin ni Wilfred ito nga si Carol sa kabila ng napatunayan na nga na wala siyang kasalanan, subalit na nanatili ang kanyang mataas na pride, kaya na nagkakaroon pa rin siya ng agam-agam sa kanyang dating asawa. Sa kabila noon, hinahangad niya na maging stable nga ang damdamin nga nitong si Leah, ngunit wala na siyang magagawa hanggang doon na lamang ang magiging ugnayan nga nila nitong si Carol sapagkat kinasusuklaman niya itong si Carol matapos nga mapatunayan na niloloko nga siya at hindi pa rin siya tuluyang nakamove on. Kaya naman pinakikisamahan lang umano niya itong si Carol alang-alang kay Leah. Tinitiis umano nila ang isa't isa. Ngunit ang pagsasalita ng itong si Wilfred ay tila balabas sa ilong dahil ang totoo talaga ay mahal pa niya itong si Carol. Hindi lamang niya maamin-amin ang katotohanan dahil nananaig pa rin ang kanyang mataas na pride. Nagulat si Dennis sapagkat pagtayo niya ay makikita nga niya at narinig ni Carol ang lahat ng mga pinagsasabihan nito ang si Wilfred. Kaya naman instead na kausapin at pakalmahin niya ito nang magkaroon silang ng argumento ay tela hindi na nga kailangan sapagkat totoo naman ang sinabi nga nito ang si Wilfred na tinitiis lamang nila ang isa't isa alang-alang sa kanilang anak na si Leah. Kaya naman hindi na nga nagsayang ng oras itong si Carol. Wala nang saysayang kanyang pagpunta at siya ay umalis na nga. Subalit sa daanan ay humarang naman ang impaktitang nga si Ronnie kung saan inis na inis rin sa pagmumukha nga nitong si Carol. Sinabihan pa niya itong si Carol na hindi ba umano siya na kontento na pinaubayang nga ni Wilfred ang kanyang anak na si Leah. Hindi umano siya titigil at
Hinahinala niya na naroon ito para naman makumbinsi itong si Wilfred na magkabalikan na silang muli. Kaya naman hindi siya makakapayag. Desperada itong si Ronnie. Kahit matagal na ng mga taon ay wala pa ring saysay ang kanyang mga efforts sapagkat hindi naman talaga siya mahal nitong si Wilfred. Naawa na lamang itong na si Carol sa kanya at naitulak na lamang siya at iniwanan at inignore dahil sayang lang ang oras para sa kanya. Ngunit itong si Ronnie ay hindi makakapayag na mabuo silang muli, kaya naman sisiraan niya ang mga ito at dito nga ay kukunin niya itong si Leah para magalit sa kanya itong si Wilfred at hindi na nga siya ito trust.